Sa dulong bahagi ng probinsya ng San Roque, may isang baryong bihirang puntahan ng mga tagalabas. Hindi dahil sa layo, kundi dahil sa mga bulong-bulungan. Kapag lumubog ang araw at nagsimulang magkulay kahil ang langit, tila may nagbabagong anyo sa hangin. Mabigat, malamig, at mapagmasid. Ako si Miguel, 15 taon na akong nawala sa baryong yon. Ngayon, bumalik na ako dahil patay na si tatay. Habang umaandar ang lumang jeep sa makipot na kalsadang lupa, napansin kong tahimik ang paligid. Walang bata naglalaro, walang asong tumatahol. Kahit ang mga puno ng mangga ay nakayuko, ganoon din ang ibang mga puno. Parang may itinatagong takot. Pagdating ko sa baryo, sinalubong ako ng amoy na kandila at insenso at ng mga matang ayaw makipagtitigan. Miguel, bulong ni Aling Remy, kapitbahay namin. Buti at nakabalik ka. Ikaw na lang ang natitirang pantay. Hindi ko maintindihan ang sinabi niya. Ngunit ng gabing yun, nagsimula ang bangungot. Gabi ng lamay, ang kabaong ni tatay nasa gitna ng aming lumang bahay na yari sa kahoy. Mahinang ilaw ng gasera, ang mga kandila ay tila nanginginig. Kahit walang hangin. Bandang 10:00 ng gabi, napansin kong walang natirang tao. Lahat sila umalis na sabay-sabay. Bawal magpaiwan mag-isa, sabi ng matandang Mang Isko bago tuluyang umalis. Lalong-lalo na kapag may patay. Nag-iisa ako. Biglang may kumatok sa bintana. Hindi ko binuksan. Muli, at saka ko narinig ang tinig. Miguel, anak. Boses ni tatay. Nanlambot ang buong katawan ko. Dahan-dahan akong lumingon sa kabaong. Nakangiti siya. Ngunit, dilat ang kanyang mga mata. Kinabukasan, kinausap ako ng babaylan ng baryo, si Lola Salve. Nakaputi siya, may pulang panyo sa ulo, at hawak ang isang lumang rosaryo na may nakadugtong na buntot ng putiki. Ang tatay mo, seryoso niyang sabi, ay ang huling bantay laban sa aswang. Doon ko nalaman ang lahat. Tuwing kabilugan ng buwan, may isang aswang na bumabalik sa San Roque. Isang nilalang na kayang mag-anyong tao sa araw, ngunit sa gabi humihiwala ang itaas na katawan, lumilipad at naghahanap ng dugo. At ang tatay ko, siya ang pumipigil dito. Ngayon patay na siya at ako ang pumalit. Sumapit ang gabi ng kabilugan ng buwan. Tahimik ang baryo. Sobrang tahimik. Nang biglang, may gumapang sa bubong. Narinig ko ang malagkit na tunog ng dila. Humahampas sa kahoy, may tumutulo. Hindi ulan, kundi laway. Sinilip ko sa siwang ng bintana. Isang babayang nakatayo sa gitna ng kalsada. Maganda, maputi, mahaba ang buhok. Ngunit, baligtad ang kanyang mga paa. Ngumiti siya, at sa isang iglap, humiwalay ang katawan niya. Ang itaas na bahagi ay lumipad pa itaas, habang ang bituka ay nakalawit tumutulo ang dugo. Aswang. Tumakbo ako papunta sa kapilya, ang tanging lugar na may bendisyon. Ngunit huli na. Narinig ko ang sigaw. Isang bata, isang kapitbahay, isa-isang nawala ang mga tao. Hanggang sa marinig ko ang boses ni tatay mula sa dilim.
Anak, tapusin mo na. Sa gitna ng kapilya, nakita ko ang anino ng aswang. Nakatingin sa akin. Salamat, sabi nito sa boses ng isang babae. Dahil bumalik ka. Pagmulat ko, umaga na. Tahimik ang baryo. Wala ni isang tao. Sa salamin ng kapilya, may nakita akong refleksyon. Baligtad ang mga paa ko. At sa tabi ko, nakangiti si tatay. Ngayon, ikaw na ang bantay. Bulong niya. At ang bantay ay kailangang maging halimaw. Sa San Roque, may kasabihang hindi lahat ng aswang ay kalaban. Ang iba ay tagapagtanggol. At kung makarinig ka ng lipad sa gabi, huwag kang matakot. Baka ako na yun.